Gara matataas na gusali at buhay na kapaligiran sa Makati ang isang kwento ng lungkot at bighati sa isang boarding house sa Guadalupe Viejo. Siya si Rian Sol, isang factory worker na kasalukuyang nakikipaglaban sa hindi inaasahang sakit. Ako po si Rian Abrenicasol, 31 taong gulang. Lumapit po ko sa Ako Bicol para po sa procedure ng 4-vessel angiogram ko po. Matagal nang nagtatrabaho si Rian sa isang pagawaan ng keso. Pero noong Abril, sa isang ordinaryong araw sa trabaho, bigla na lang siyang nahirapang huminga. Pero po nahilo na hindi nangingipip yung kanang balikit ko, nahingimay. Nahirapan po huminga. Dila po ako sa storage para palamigin mga katrabaho ko. Kasi po, taas na po ng bibi ko. Tapos kinabukasan po, pumasok po ako. Ganoon naman po. Dinala po ako sa ospital. Yun, CT scan po ako dun. Sa Makati, hospital ng Makati po. Inakala nila'y pagod lamang ito, kaya idinaan niya muna sa pahinga. Pero sa halip na gumanda ang pakiramdam, lalo pa itong lumala. Pinagin po ng 1 week. Nang nasa bahay po ako nun, turno ang kaliwa ko po, bigla pong nangimay. Yun po, dinala po ulit sa hospital ng Makati. Dito nalaman ni Rian na may blood clot na pala siya sa utak. Isang peligrosong kondisyon na posibleng magdulot ng aneurysm. Isang karamdamang maaaring umagaw ng buhay nang walang babala. Sabi mo po ng doktor, sobrang high blood daw po. Kaya nagkaroon ako ng blood clot. Parang trauma na ako na konting galaw mo, may mangyari sa iyo na bigla ka na lang atakihin. Yung aneurysm daw po, isang sakit na trigger daw po yan. Bigla daw po siya atake. Dahil hindi pa makapagtrabaho, ang partner niyang si Melissa muna ang kumakayod. Habang si Rian, abala muna sa mga gawaing bahay upang suportahan ang kinakasama. Ito lang po yung gawain ko dito habang wala pang trabaho. Gawain muna ni Mrs. yung ginagawa ko para po makatulong man lang sa kanya. 5,000 kada buwan ang upa sa kanilang boarding house. Kasama pa ang binabayarang kuryente at tubig. Hirap man sa budget, pilit pa rin nilang pinagkakasya ang kaunting ipon. Yun po, sa umaga, bisan 2 beses lang ako nakakain para makatipid-tipid po. Iisin lang po kami ng tanghali para yung pangalawang kain na po, gabi na. Hindi masyadong magastos po. Ayon sa doktor, kailangan maisagawa agad ang 4-vessel angiogram, isang procedure na umaabot ng higit 87,000 pesos upang maagapan ang aneurysm. Isang halagang pinoproblema ng dalawa, lalo na't sakto lang ang kinikita ni Melissa. Bakit po sigido kayong mapagamot na talaga? Kaya po, gusto ko po mapagamot agad kasi sa totoo niyo po yan, nag-apply po kami ng abroad po. Kaya po gusto ko na gumaling, makapag-ipon ulit. Gusto ko po magkaroon ng pamilya. Magkaroon po magandang buhay. Gusto po maranasan yun. Sa paghahanap ng pag-asa, narinig ni Rian ang People's Day ng Ako Bicol. At sa kanyang paglapit, tila isang milagro na biglang nasagot ang kanyang mga panalangin. So, hindi ka nagkamali, Rian, no? Punta ka sa Ako Bicol sa Abante Radio, sa aming programa, dahil yung angiogram na pinoproblema ninyo ni Melissa at ng iyong pamilya, sasagutin na yan na Ako Bicol sa Abante Radio. Salamat. Thank you. Buong buo, Matagumpay na naisagawa ang procedure ni Rian at laking tuwa niya nang ihatid sa kanya ang magandang balita. Sabi po niya, wala naman sir. Huwag ka rin mag-alala, makakabalik na ka sa trabaho. So, bigla po akong parang nahugutan ako ng tinig sa dibdib. Nawala na po yung kaba ko. Nawala pala ako yung aneurysm. Ngayon, inaasikaso na ni Rian ang pagkuha ng kanyang Fit to Work certificate. Sa kanyang pagbabalik sa normal na buhay, may mensahe siya sa kanyang kinakasama. Habang wala akong trabaho, ikaw yung kumagapay sa akin. Sana hindi ka magsawa na gabayan ako sa lahat ng ating mga pagkasama, sa lahat ng paghihirap. Hindi ka sumuko sa akin. Mag-alala, makabawa rin ako sa iyo. Mahal na mahal kita. Binigyan din natin si Rian ng grocery supplies at financial assistance para makadagdag sa kanilang pondo. In-expect ko po talaga na yun lang po talaga yung ibigay sa akin po. Procedure po talaga ang gagastos ng sasagutin. Sabi ko, okay na po yun, basta mapagpa-angiogram po ako. Pero hindi ko ini-expect. Yun po. Maraming salamat po kay Kong Saldi ko,
kay ako Bicol. At natugunan po yung pambayad ko sa angiogram at makabalik na po ako sa trabaho. Wala po akong binayaran kahit piso. Hindi biro ang pinagdadaan ng sakit at pagkatakot ni Rayan. Kaya't walang hanggan ang kanyang pasasalamat sa mga naging instrumento para bumalik ang kanyang lakas at lumaban sa mga hamon ng buhay. Anya, gagawin niya ang lahat para suklian ang pag-asang ipinagkaloob sa kanya. At ito ay sa pamamagitan ng determinasyon at lakas ng loob para abutin ang lahat ng kanyang mga pangarap.